this or that. But I would say that it would be good for Secretary Dizon to please check on DPWH Undersecretary Ari Perez. Ari Perez. Hindi ba si Ari Perez, yun yung dating sa grupo ni MVP? At dati din sa sa Clark? Opo, marami na pong history si Undersecretary Ari Perez at nabalitaan ko na maaring siya ang hahawak sa bidding ng mga DPWH projects. At nakakalungkot po talaga na mataas ang ekspektasyon ng ating bansa sa liderato ni Secretary Vince Dizon kung hindi naman din mangyari ang inaasahan nating mga reforma sa DPWH. Kaya ayoko pong maging focus ang mga personal aspects sa istorya na to, pero dahil lang hiningi ni Secretary Dizon ang aking example, ibibigay ko po si Undersecretary Ari Perez, ang isang pwede nating i-check na miyembro ng kanyang team na sa tingin ko po ay baka may mga makikita siyang dahilan na hindi natin dapat ilipat ang bidding ng buong DPWH sa ilalim ng mga taga-central office. So ang gusto mo bang mangyari, ang sinasuggest mo ba, Congressman, ay tanggalin o palitan o wag na yang si Yusek Ari Perez ang maging in charge ng mga bidding? Actually, sir, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko layunin sa press briefing ko kahapon na maging tungkol sa mga personalities involved ang talakayan. Kasi sa totoo lang, kahit sinong tao ang ilalagay mo sa DPWH, dahil sobrang laki ng halaga ng mga projects na binibid out, natural na mag-aalok ang mga contractors ng kickbacks kahit na ang mga taga DPWH ay hindi manghingi. Kaya hindi ko naman sinasabi na sila ang lumalapit sa mga contractors. Maaari na ang mga contractors ang lumalapit sa kanila. Apo. Ang punto ko ay ibaba natin ang presyo ng mga proyekto para hindi na sobrang taas na pwede pang magbigay ng kickback. Kumbaga may margin, may lugar, ang korupsyon. Kumbaga may puwang para ilaan sa katiwalian, yun ang sinasabi ninyo. Ano ang problema mo kamo dito kay Yusek Ari Perez? Siya ay may connect sa mga kontraktor. Kumbaga mangyayari, ang kutob ay, or pwede mangyari is, napalitan natin yung mga old characters na involved sa katiwalian, papalitan lang natin ng bago, but the system is the same. Ganun pa rin ang mangyayari, mangungumisyon pa rin. Tama po na the problem is the system, not the characters. You got it correct, Sir Alvin. And muli, ayoko nang sabihin na I got on your show to talk about an individual. So the truth is actually, hindi lang si Yusek Ari Perez ang maaring mabanggit, pero ayoko naman na pangalanan ng marami pang mga miyembro ng team ni Secretary Dizon dahil we have to work with them in Congress. So meron pa, bukod kay Yusek Ari, meron pa pong ibang kasali sa team ni Secretary na maaaring may connection din sa mga contractors. Actually, Sir Alvin, during the interview, nakatanggap ako ng phone call na sinagot ko mula sa isang mataas na opisyal ng DPWH na hindi ko na lang pong papangalanan. Ginagawa ko lang tong example na ayoko naman na masira ang lines of communication ko to work with them on our policy reforms for the 2026 budget. Baka takot na silang mag-usap sa akin tungkol sa
reforma ng DPWH kung sinisiraan ko naman daw sila. Kaya muli, ang layunin ko ay please ibaba na lang natin ang presyo para kahit ako sasabihin ko tiyak na hindi sila humihingi ng kickback. Kasi kung hindi sila humihingi ng kickback, ang next step dyan ay okay lang na bumaba yung presyo. At pangalawang binanggit ko sa aking press briefing kahapon, meron mga information tungkol sa magkano ang budget ng bawat congressman sa DPWH na hiningi ng maraming mga congressman sa mga budget hearings. Sinabi ni Sec. Dizon, ibibigay niya. Dala ko sa press briefing kahapon at hinihiling ko lang kay Sec. Dizon na siya ang mag-post ng impormasyon na to at hindi pa niya ginawa. Hindi ko alam ano po yung ayaw niyang makita ng publiko. At kahit sa kanyang press briefing kahapon, hindi naman niya sinagot ang mga points ko. Pinfocus lang niya yung hindi daw sila contractor. Kaya muli, kay Secretary Dizon, I just want to focus on the policy solution and not on personal issues. So, apart from lowering prices, ngayong araw na to, pwedeng ilabas ng DPWH ang impormasyon tungkol sa magkano ang budget ng bawat congressman na hinihingi ng mga ibang mga miyembro din ng Congress. Kong, just to be clear lang, kasi hindi malinaw yun eh. You're saying na, without naming names this time, kasi nabanggit mo na naman si Yusek Ari Perez, ano po, meron pang ibang kasama sa team ni Secretary Dizon na meron ding connect sa mga contractors. Actually, Sir Alvin, sinabi ko sa aking press briefing na alam naman natin lahat na dito sa Pilipinas, people know everyone. Diba? Kahit si Secretary Dizon, inamin yan, natural naman na sabihin na maraming kilalang contractor ang bawat isa sa kanila. Sabi niya, kahit siya, dati siyang BCDA, marami siyang mga kilalang contractor din. At yung hiniling ko sa kanya ay i-disclose natin tulad ng statement of assets and liabilities. Diba po? Ngayon, may polisiya na ating gobyerno na ideklara ang assets ng mga opisyal at ilabas ito sa publiko. At sa tingin ko, magandang hakbang na ilabas din ng mga opisyal ng DPWH sino yung mga kilala nilang contractor and more importantly, yung mga na-meet nilang contractor, lalong-lalo po mula sa simula ng kanilang termino. Okay. Sige. Para makita natin kung sila ay nanalo ng mga bidding. Hindi natin naman maitukoy kung nagkaroon ng transaksyon sila sa mga kontraktor. Pero at least i-disclose nila kung kilala nila at na-meet nila mula sa start ng kanilang bidding. Kasi Sir Alvin, ang isa pang narinig ko, na binanggit ko sa aking press briefing, hindi lang na sila necessarily ay contractor pero may connection at may mga nakikipag-meeting at may mga humihingi na sa mga kontraktor. Yun lang ang mga narinig ko. At ang hinihiling ko, dahil mataas po ang tiwala ko kay Secretary Vince personally, ay i-disclose na lang nila sino yung mga miniting na nila.